nakahanda ang gobyerno sa posibleng repatriation at pagtulong sa mga Pilipino mula sa gitnang silangan. Patuloy ang pamahalaan sa pagmomonitor ng sitwasyon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyakin nila ang pagbabantay at mahigpit ang kanilang pagmomonitor para sa kaligtasan ng mga Pilipino na nasa apektadong lugar, bungsod ng giyera sa pagitan ng US at Israel at ng Iran. Samantala, isa na ang nasawi na ating kababayan, si Mary Ann Velasquez de Vera. Isinasaayos na ang kanyang pag-uwi at ang tulong ng gobyerno para sa kanya. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pagmonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report, ay ire-report ko po sa inyo kagad. Ayon kay Yusek Claire Castro, ang Pangulo ay patuloy na nakatutok sa mga nagaganap sa Middle East. Aniya, bibigyan ng tulong ng pamahalaan ang mga OFW na naiipit sa gulo. Inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pilipino doon. Patuloy din ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers maging ang ilan pang kaugnay na ahensya na magmonitor at siguruhin na mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Nakahanda rin ang mga sangay ng gobyerno sa posibleng repatriation ng mga OFW mula sa mga apektadong lugar. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya maging sa mga ambasador na nakatalaga sa mga apektadong bansa sa gitnang silangan ay patuloy. Meron po mga hotlines na flash sa screen kanina, napakainam po niyan. Kasi yun po ang hotlines na pwedeng dulugan. Ang basic needs assistance nakasentro sa mga nangangailangan, food, water, ano pa mang kailangan ng isang tao o pamilya sa mga lugar na nabanggit. At meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o kahit di kaya are in a distressful situation. Meron tayong transport services na nakalaan on-site para dun sa mga nais na pinapalagay na sila'y nasa alanganing lugar at nais na lumipat sa ibang lugar. Meron tayong mga shelters. Now, the shelters is a combination of the host country provided shelters. Tukoy din po yan sa ilang mga bansang nabanggit. At meron tayong sariling Migrant Workers Office, OWA shelters on site. Halimbawa, sa Dubai, meron tayong higit kumulang 20 ngayon na nasa shelter natin, and also identified certain areas outside of our MWO kung saan merong mga designated accommodation facilities din tayo. Hindi ko lang po babanggitin kung saan for security reasons, pero may karampatang anunsyo po yan sa Facebook pages at sa other means of communication on a per country basis. Merong mga designated meeting points or relocation points per country na nakahayag naman po on a per country level. Hindi ko na rin po ihahayag ang detalye. Merong mga identified exit points doon sa mga nagmanifest na nais na nilang ding umuwi. We are working out
along with the DFA and the host countries, yung manner in which we will start moving people through these exit points. Walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level, which is alert level 4. But for the countries in the Gulf and Israel, hindi pa ho tayo humantong sa level ng repatriation, but mass repatriation, but may mga humihiling na rin. Halimbawa sa Dubai, 80 ang humiling na kung maaari. It's a live count of course, but kung maaari ay sila'y makauwi na. Kaya't we are already also preparing. Bagamat sarado ang airspace sa Dubai at ang airports, alam naman natin na inatake sa Dubai. Kaya't meron din tayong paghahanda in terms of giving the 80 who need repatriation assistance, temporary basic needs assistance, and shelters are also available as I mentioned. And then at an appropriate time, ay sila naman ay ililikas na patungo sa bansa. Ngayon, kaya mahalagang sabihin na bagamat walang mass repatriation, ay kailangan pa rin mag-ingat ng mga kababayan natin. Kaya't ang advisories lumalabas po mula sa ating embahada, sa ating one country team. Leaders, our ambassadors on the ground, consuls general, para magpahiwatig ng advisory, which is essentially to abide by host country protocols. Samantala, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 2 sa ilang bansa sa Middle East. Sa ilalim nito, maaari nang magpatupad ng deployment ban lalo na sa mga bagong empleyado. For Bahrain, it is Alert Level 2. Kuwait is Alert Level 2. Oman, wala pong Alert Level doon. Qatar is Alert Level 2. The Kingdom of Saudi Arabia is also walang alert level po doon. United Arab Emirates is 2. Lebanon is 3. Jordan is 1. And Israel is 2.